Kinalkal na ng mga imbestigador ang umano'y matagal ng tinatagong lihim at irregularidad na konektado kina Pangulong Kuting Jr. at First Lady Liz Satanas Max. Ayon sa mga ulat mula sa mga otoridad, ilang dokumento, bank records at testimonya ang lumutang kamakailan na naglalantad ng posibleng mga kasong pandarambong, katiwalian at mga abuso sa kapangyarihan. Dahil dito, puspusan ang paghahanda para sa pagsasampa ng formal na kaso laban sa mag-asawang bangag. Ayon sa Korte Suprema, may sapat ng batayan upang ituloy ang legal na proseso at inaasaang haharap ang Pangulo at unang ginang sa matinding pagsisiyasat sa mga darating na linggo. Binibigyang diin ng ilang senador at tagapagtanggol ng batas na walang sinuman, gaano man kataas ang posisyon, ang dapat mailagay sa taas ng batas. Samantala, nananatiling tikom ang bibig ng Malacanang at hindi pa nagbibigay ng pahayag si Pangulong Kuting ukol sa isyu. Nagpahayag naman ng suporta ang ilang sektor ng lipunan sa sinusulong na hustisya na anilay matagal ng hinihiling ng taong bayan. Sa gitna ng lumalalang tensyon, umaasa ang publiko na magiging patas, transparent at makatarungan ang buong proseso. Patuloy naming tututukan ang isyong ito at ihatid sa inyo ang pinakabagong balita habang ito'y umuusad. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. So nag-hangout kami, nag-inom ng konti lang naman. Then I met a very important at talagang isang key din na tao na kasama natin sa pakikipaglaban na inape ng mga bangag na na-interview natin siya at ilalabas natin yun very soon. So palangga, I love you talagang well, diretsohin na natin. I think, so na-meet ko na po si Distressed Mother. Supposedly mag-live interview pero dahil nga I don't feel good during the time, sabi ko, i-record na lang natin. Pero naiyak ako. Yes, Sarah, I don't know, di naman ako madrama sa buhay, pero naiyak din ako kasi nalagaan talaga ako ni itong tatlong kasama ko. Pati si Muri, alam ko nandiyan ka lang sa kabilang kwarto, I love you. Anak ni talagang para silang mga doktor, talo pa na. Si Raimi talagang traveling doctor, ang dami mga gamot. Sobrang si Bell medyo nagkasakit din, pero grabe kasi yung ginawa namin. 2 days sa Monaco, 2 days sa ganito, hindi pa tapos ang aming mga eksena. Dito pa rin kami sa Europa. Pero alam mo yun, na-appreciate mo lang yung mga kaibigan na, kasi ako naman marami naman nakasama na mga tao na nag-travel in the past. Okay din, mababait. Wala naman ako masabi doon sa mga naging kaibigan ng mga kaibigan ko in the past. Pero itong tatlong to, para silang nanay na talagang, ate, inumin mo na yan. Kahit nakahiga ako, ito, saksak mo na sa, alam mo yun mga dialogue, saksak mo na sa ngangabels mo para makapag-balljack ka na. So, nakakatuwa. I'm sorry po sa sa UK, sa London. Alam niyo po, Janet, Ate Amy, alam mo yan, dapat kasi susurpresahin ko ang mga taga-London. Nandoon ako yung outfit ko na naka-green ako. Ang sama ng pakaramdam ko dyan na sa Harrod. Talagang dapat pupunta kami doon. Susurprise namin kayo. Dahil nga, gustong-gusto ko pumunta sa Maisog, UK. The problem, hindi talaga kaya ng katawan ko. Iniiwan na nila ako sa hotel. Sabi ko, hindi, wala man lang ako picture sa London. Ayokong manahimik dito sa loob. So, join force ako. Talagang, so sumama ako. Nag-ikot-ikot kami ng bonggang-bongga. Tapos yun, nalungkot ako kasi hindi ko kayo na-sorpresa. Pero gustong-gusto kong pumunta doon sa Maisog, London talaga. Minessage ko man si Ate Amy at saka si Janet. Janet, thank you sa lahat ng mga palangga ko. Di ba, marami pa namang time at hindi talaga kinaya ng alindog ko. Grabe, sobrang lamig. Sobrang lamig. Parang nakatatlong na ako. Siguro hindi lang ako sanay sa California kasi maganda yung weather namin. O, di ba? Pero anyway, ngayon nagkabosis na ako kasi 3 litro yata akong tubig. Tapos, orange juice, fresh, ganyan. So, I'm good. Yes, na-miss ko rin kayo mga palangga, Edgar. Alam ko na-miss yung aking alindog.
I heard for your voice na, yeah, okay na ako. I mean, nung nasa Belgium, hindi talaga ako makagulapay. Nakahiga lang ako. Tapos, sobrang lamig doon, ano. But, napaka, hi Arlene, napakaganda naman ng ano namin, nung lakad namin. So, yung mga kasama ko, hi, nako, talaga naman, ang daming pinamili sa Espanya. So, pinaka the best, I mean, sa lahat ng country, hi Rose, Solid Maharlika, nako, how are you? Lahat naman ng bansa na napuntahan namin, lahat maganda. Sa Barcelona, na-enjoy ko yung kanilang, ano tawag doon? Paella o paella sa atin. Pero yung kanilang cochinillo or cochinillo sa atin, masarap pa rin yung ating lechon. Okay? Tapos, get well soon. Yes, sabi ni Boycott na Rakista. Oo, okay, bumuti na ako, pakaramdam ko. Kasi nga, inalagaan ako ng mga hitad. So, thank you talaga sa akin. Naiyak lang talaga ako kanina. I don't know. Sincere dramatization 101. Noily, alam nyo yan. Si Belle, yun. Ako, nasagasiya namin. Grabe. Lalo na yung mga eksena namin. Talagang grabe. Okay. At minute namin, yung isang friend namin, si Lady Boss, nagkita kami sa Barcelona. Iba kasi yung ruta niya, business trip yun sa kanya. So nag-meet kami doon, nagkape. 'Di ba? Ang taray ng mga eksena. Pero hindi yun nakaw sa bayan, ha? Hindi kami nagnakaw sa bayan. So chipin, hati-hati ng bongga. Tipid pala yung travel na grupo kayo. Kasi let's say Uber lang kami ng Uber. So kung 50 yung bill o di tigsa 10 kayo, o di ba? Anyway, yes, okay. Aros Valenciana parang paella, sabi ni Edma. Oo, naku, mas masarap pa yung sa atin. Pero syempre sa Paris, well, ang importante kasi, laglag yung phone na lang. Excuse me. Ang importante kasi, yung mga lugar, hindi mo na lang siya nakikita sa YouTube or sa picture na puntahan mo siya. Ang London, maganda. Gusto ko rin sa London. Pero sana kasi talagang suicide yung ginawa namin, no? Suicide yung travel namin. Diyos ko, ang problema pa sa amin, ako hindi masyado. Yung mga kasama ko, kung ano-ano mga pinagbibili. Like itong si Bel, inubos na yata yung mga mantika doon sa saan pa siya bumili ng mantika? Sa Barcelona ba? Sa Italia. Bumili ng mga olives, nabudol kami ni Ate Christy doon sa store, mga ano din, mga Pilipino din. Tapos doon sa Benetton, nabudol kami ni Ate Arlene. Basta ang dami naming na-meet na Filipino. Sa Monaco, mga Ilonggo, na-meet din namin. Isa lang pala Ilongga. Nakakatuwa ang Filipinos all over talaga. Tapos chika-chika, kasi kinuha namin yung mga numbers and everything. So, yon. Safe po ba sa Spain? Sabi ni Miriam de Jam. Sa amin kasi, sabi nila, di ba, maraming mandurukot kahit saan. Oy, pero eto ha, siyempre, di ba, sabi ko sa inyo, ang mga mandurukot hindi yan uubra sa amin. Etong si Muri, anak ni Remy, no, na ang gandang bata. Bongga yung bag niya, siya yung tina-target. So, and di ba, ito kasi suot ko, lagi nakaganto ako, oh. So, hindi niya alam kung nakatingin ba ako. So, ako, kahit na may sakit ako, nagbabantay ako sa mandurukot, tina-target siya. So, ang ginagawa ko, pag target, tinitignan namin ng ganyan. Tapos talagang tinatayan ko, hinaharap ko yung mga mandurukot. Totoo. Real time, real deal, nakita namin yung mga mandurukot kung paano sila mga hunting. Syempre, taga-Boljak tayo ng mga no? Taga-Boljak tayo ng mga mandorobo. So talagang hinaharap ko silang ganyan. Sabi ko, Muri. Sabi ko, ayun, dalawa yon, mandorobo. Ang cute nung Filipino-Japanese na anak ni Remy. Tita, mandorobo? Sabi ko, mandorobo. Sabi ko, ganun yung bag mo. So nakaganyan kami. So yung mga style nila, yun nga, yung may mga scarf, tapos kunyari may dadalang plastic bag na ganyan. So talagang ako naharap ko talaga silang ganyan. Sa Paris pa lang, hinaharap ko na sila eh. Di ba, nakipag-away nga kami kay Dueto de Bel. Inaaway ko nga yung mga mandorobo doon. So, sa London, yun nakita namin. Sa Barcelona, meron din. Sa Monaco, wala masyado. Saan ba kami pumunta? Sa Italy, marami din. I mean, talagang mapapansin mo eh. Pero kasi ako, pag alam ko naman Mandorobo, sabi ko kay Remy, ready mo video mo ha? Video mo, haharapin kong ganyan. So, hinaharap ko ng ganyan, binibideo ni Remy.
Tapos, hinaharap, eye to eye talaga yung mga mandorobo. So, ganon. At saka wag kayong, lalo kung dalawa lang kayo traveler, kunyari mag-asawa kayo, mag-jowa, ganyan-ganyan. Talaga yung bag, yung presence of mind. Hindi ka madudukutan kung may presence of mind ka. Kasi usually, ang style nila, nag-picture-picture kang ganyan, dalawa kayo, syempre yung bag mo nakahang na ganyan, picture-picture, doon ka nila didikitan. Ako, the moment kasi ako yung parang gwardiya sibil eh. Sabi ko, sige, mag-picture-picture ka dyan. Ako titingin sa mandorobo. So, habang nagpipicture-picture na ganyan yung mga bag nila, dinidikitan na ng mga mandorobo. Inaharap ko na sila. So, anyway, yes, basta Ilongga, Isog, sabi ni Boycott, syempre, papirdi, bakit linti? Ano man sila. So, I feel better. Talagang kapag gusto ko mag-vlog pero taga bangag yung bagsak, hindi pala bangag, si bangag pala yun. Aha. Kumbaga, ganito lang yan. Ang sabi ko nga sa inyo, sa kanila, hindi naman bago sa atin yung mga mandurukot. Sa Quiapo lang, ang dami. Di ba? Sa Divisoria, ang dami. Mayroon din sa atin yan. So it's really up to you kung paano mo ingatan yung iyong mga gamit. Di ba? So like ako, ito, katulad dito, itong bag ko. So wala na akong dalang bag, maliit na lang. May pera man akong kaperanggot, o ayan. Tapos nandito yung passport ko. So nandito na sa daddy ko. Nandito na sa suso bells ko yung mga ganyan. Oh, 'di ba? So itong jacket na to, talagang suot ko to everyday. Favorite jacket in the world. All right. Uy, Pipito Milan, how are you? Aha. Ano 'yun? May appointment? Isang jutang Genemis naman dyan. Sabi ni Jella, mga jutang Genina. Sell 8 million each si Butod na tinuturo ang nahuli. Alin? Ano si Butod? My appointment for sale, 8 million each si Butod. Ang tinuturo nung nahuli na balita siya, madam. Sabi ni Pipito Milan, ganun. Hindi naman bago yan, but isa-isahin natin yan pag meron na tayong bonggang-bonggang panahon. Pero ang masaya lang ngayon dahil yun, nag-shower ako ng bonggang-bongga, nag-hot tub ako. Dahil si Raymi kinukulit, ate mag-hot tub ka para gumaling ka. Ay nako, nakakatuwa itong mga batang ito. Talagang kung pwede, talagang sabi ni Raymi, sige na, although nag-hot tub na ako gabi. Sabi niya para gumaling ka. So, masunurin naman akong bata. So, thank you mga palangga. You're the best. At grabe na. Nakakatuwa, no? Blessing po kasi magkaroon ka ng kaibigan na ako kasi wala naman ako talaga maraming kaibigan sa totoo lang. Kakapiraso lang ang kaibigan ko. Ba't nandiyan siyaan kayo? Hindi naman tayo magkakilala personally. I hope magkaroon ako ng chance na makilala kayo personally. Pero alam mo yung mga kaibigan kong to, followers ko lang din sila. Viewers. Kaya malay mo tayo na uli susunod. Si Ray isa sa mga viewers ko sa Japan na nagko-comment lang din. So nagkakilala kami. Si Belle from Canada, ganun din. Tapos si Noily, ganun din. Kasama kami nagpa-campaign kay Bangag. So, yeah. Okay. So lahat itong mga ito, ay Arlene Simpaco o Raymi, nanonood yan si Palangga. Ana, ang sarap magkaroon ng friendship na totoong tao. And even si Distressed Mother, natutuwa ako, sabi niya sa akin, ibasahin ko lang yung message na naiyak nga din ako eh. At hindi ko pa, doon pala sa mga palangga akong vloggers, yung signal ko na-corrupt. So, doon kami nagme-message. So, na-corrupt yung signal ko na wala yung mga mensahe. So, pag ayusin ko pa ito, I don't know why, na-corrupt siya. So, anyway, yung mga message sa akin ng mga important personality. Okay, sabi ni Palangga, sabi ni Distressed Mother, Palangga, a fair lady, I wasn't looking wag na yan. Sabi niya, sabi niya, I sent you messages in Signal, though wishing you and friends safe travels to London and expressing my gratitude despite you were exhausted and tired, you still do it. But I will let you recover and we talk soon when you're back and recovered from trip. I'm truly honored to know and meet you. You're an original and genuine person. Feels I've known you already long before. So sweet, di ba? Nakakatuwa. So talagang ang ganda ni Distressed Mother. At ang personality, hindi mo akalain na siya ay distressed. Hindi mo akalain na siya ay may 4 na Junakis. Bisaya man di ay si Inday. At ang sexy ni Palangga. Yes, ang sexy ni Palangga. Tsaka na, more than physical thing, buutan.
O tao talaga, genuine na tao. Yun yung pinaka-importante. Yeah, Shofakufu. Okay, alam ko nag-aalala kayo. Okay, wow, nakita na kami. Sabi ni James, nakita na, interview ko siya. And we will release it very soon, yung interview. Basta maano nyo yun, yung siya na mismo magkukwento kung ano ginawa sa kanya ng former partner niya, nakasabwat ni Lisa Tanas. Exciting to, mga palangga. Very productive. Although hindi ako nakapasyal ng araw sa Belgium, but we had fun during the night. Nag-karaoke pa nga kami. Imagine mo, pumunta kami sa isang parang disco. Disco pa ba ang term ngayon? Diyos ko, na ano na tayo. Di ba? Ano na ba ang tawag ngayon sa disco, Rose? May pinuntahan kami, parang saglit na kami, siguro mga 15 minutes. Yung mga bata, ganun-ganun na yung sayaw. Nakatayo lang, ganun-ganun lang. 20 euro yung ticket. So mga 15 minutes lang, ganun-ganun. So na-board kami doon dahil hindi na namin trip, hindi namin ira yon. Club, yeah, bar club. So gumaganon yung mga bata, kami, ganun-ganun lang din ako. Tapos lumipat kami sa karaoke, kumanta-kanta kami. Yeah, clubbing. Oo, ay. Dati nang bata tayo, no, disco lang. Bakalutang dance, sabi ni Ray. Oo nga, talaga yung mga tao, ganun-ganun lang. Ganun na ba yung mga sayaw-sayaw ngayon? Para kang zombie. Ganun-ganun lang sila. Pero at least madali lang. Alright. Okay. Aha. Bakalutang dance. Okay. Clubbing, techo, music. Oo, parang ganun na nga, Rolly, no? Ask ko lang, sabi ni Jeff Ma, ask ko lang kung may post kasi ang Comelec na online voting, parang nakakatakot naman ganyan. I don't think so na may online voting palangga. That's fake news. Yeah, Paddy's Point, sabi ni Mainit. Oh my God, those were the days. Ang dami kong pinaluha dyan. Paddy's Point days. Grabe, kaedad ko to si Palangga. Oh, si Mainit. Okay, go na tayo. Saglit lang tayo kasi saglit, taka 18 minutes na pala ako sa Kachika Boom Boom. Yes, Ophelia, nag-ginger ako, nag-orange, ngayon, naka 2 cups of orange, fresh squeezed orange juice ako. But gusto ko lang palakpakan at nagkaroon, di ba, ang PDP laban at ang pag-promote ni Pangulong Duterte doon sa kanyang mga kandidato, and let's support. Di ba? Ako, sige, let's support all of them as you wish. But syempre, ang gusto kong unang-unang ipanalo ninyo si Attorney Vic Rodriguez, number 56, si Congressman Marcoleta, 38, lahat sila, basta wag na wag iboto yung mga dilawan at saka mga, yeah, just hang on a second. Okay. So anyway, pasok. Alright. Ano oras na ba? Anyway, ayan, ingat, baka may isusunod si Lisa Tanas. Alright, Amy. So, ayun, ngayon pinagpipiyasta na naman nila ang testamento o statement, yung sinabi ni Pangulong Duterte na gorgorin na lang yung 15 para sure na mailagay ang PDP laban o yung mga Duterte senators, okay? Alam mo, mukhang tanga na naman itong mga buwaka ng inang to. Kahit may sakit ako, mumurahin ko kayong lahat. Anyway, magaling na ako, mga julul. Ay, nako, mga palangga. Ganito kasi ang eksena dyan. Alam mo, ano na talaga, desperado na si Bangag. Desperado na siya dahil unang-una, minaliit niya ang mga team Duterte o yung mga pinopromote niya. Tinataas ang kamay ni Pangulong Duterte na mga senatoriables na sinasabi niya, di ba, na parang nag-deliver lamang ng suka at nabigyan ng Certificate of Candidacy. Hi, Ma'am Parvina. So, julul, di ba? Wait a minute, Okay, so, ngayon, wala na kasi silang masabi. 'Di ba? Wala na kasing masabi si Bangag. Dahil kung nakikita ninyo, viral naman diyan, na pag pumupunta sila sa kanilang mga sorties, ng mga campaign nila, si Bangag, kaway-kaway sa mga tao, daw gago.
kaway-kaway, para nakakaway sa poste. Tapos kung kailangan pang utusan ni pangalan nito, ni Bulldog, okay, ni Honey Rose, yung mga tao, palakpak-pakpak mo daw mga gago, di ba? Sukang-suka na ang taong bayan sa kanila. Okay? Kay Bangag. Kasi alam na addictus benedictus. Sa pangangampanya, dapat ibida mo kung anong kaya mong gawin, kung ano ang track record mo. Paano mga track record ng kanyang mga kandidato? Mga kawatan, mga sinungaling, mga mapanggipit, katulad niya. Hinayupak. Ay, nako. Ngayon, mga palangga, sabi ko nga, actually, nabanggit ko na yata ito 3 days ago, walang masama kung nagtitinda ka ng suka o katulong ka o scavenger ka kaysa naman magnanakaw ka katulad ni Lisa Tanas, ni Bangag, ni Tambalusos at lahat ng mga hinayupak na yan. Wala pong masama kahit namumulot ka ng basura para mabuhay ka o nagbibenta ka ng suka kaysa naman magnakaw ka o magpulburon ka o ikaw mismong presidente ang mafia. Ikaw mismong presidente ang nagpa-facilitate sa pagbenta ng pulboronic. Recently, sinabi nga ni Pangulong Duterte, hindi lang pulboron ang tinitira, pati H, na klase ng pulbor, ng ipinagbabawal na D. So kaya sila pikon na pikon, yung mga bangag na yan, kasi nakikita nila kung gaano pa rin ka-powerful ang impact ng mga Duterte. Kaya nga, di ba, ayaw tigilan si Inday Sara. Kaya ayaw nilang tigilan yung kadyotahang mga impeachment na yan na bawal ang ginawa nila dahil nga hindi naman pinag-aralan ng mga pumirmang kongresista dahil yung karamihan dyan ay forced to sign the impeachment kapalit ng pera ng bayan, kapalit ng ayuda. Kaya yung ginayupak na bangag na yan, di ba, ano ang sabi niya nung binanggit ni Pangulong Duterte na, dapat dyan, kung may lagay natin yung mga senador natin, patyon, gorgorin yung 15 o yung mga senatorial balls nila. Tapos ngayon, ang sabi ni Bangag, yun lang daw kasi ang parang pwedeng gawin ng Duterte camp, ang gumurgor ng tao. Julul Marcos Jr., ilan ang pinagurgor nyo nung panahon ng tatay mo? At ilan ang pinagurgor mo ngayong panahon mo? At sino sa inyo ang gumurgor kay Percy Lapid? At yan ang gusto nyong gawin sa akin, gurgurin ako. Ang jutang gin na kayo, akala nyo tatahi-tahimik lang ako, masaya kayo, no? Akala nyo, hindi na ako magsasalita. Ang mga hinayupak kayo, bangag, kayo ang may kakayahang manggurgur ng tao. Nagbabayad pa kayo ng assassins para manghunting, para manggurgor o manggipit. So kung meron manggurgurero dito, ang mga Marcos, kayo yan. Itanong mo sa kapatid mo, kay Amy Marcos, kung ilan ang mga pinagurgur ninyo. Lalo na yung si Trajano. Balikan natin, pero hindi natin babalikan ngayon yan. Ang sinasabi ni Pangulong Duterte, yun ay joke. Ako, nagsasalita ako, di ba? Dapat nga gawin kayong lahat na bopis. Remember that? Meron tayong pinost dyan. Nirepost natin. Yun ay kalayaan namin, frustration namin na pagsasalita. Like ako, sinasabi ko kung pwede nga lang. Bakit by the way? Noong panahon ni Pangulong Duterte, nung nagsalita siya sa Congress na sinasabi niya, kung tama yung pagkakaalala ko ng konteksto na para matapos ba yung corruption sa atin, sana bumagsak na yung Jomba doon sa Congress, 'di ba? Para matapos na 'to. Bakit hindi kayo nag-epal-epal? Hindi inciting ba 'yan? Dahil gusto ni Pangulong Duterte na bumagsak yung bang doon, whatever, sa Congress
para matapos na ang kahirapan ng Pilipino sa pagnanakaw sa kaban ng bayan? Eh kasama nga si Pangulong Duterte yun din. 'Di ba? Yung gusto ni Pangulong Duterte kasi ang ibig niya nang sabihin noon na mga kawatan ay nasa Kongreso. Kaya sana bumagsak na ang bang o gumuho na para matapos na ang problema ng bayan. Ibig bang sabihin noon, gusto ni Pangulong Duterte pabangbangin? Intentional, pinlano ba niya na kailangan bangbangin ko tong Congress na to? So ganun din yung pagsabi niya na baka para manalo tayo dapat gurgurin na yung 15. Nagplano ba siya? Gusto niya bang gurgurin kayo lahat? Kung gusto niya kayong gurgurin lahat, dapat hindi na kayo umabot sa 2022. 2022. 2025 ngayong panahon na to. So nung sinabi ko, lagi ko nang sinasabi, sana lumubog na kayo lahat sa kumunoy at lamunin na kayo ng apoy, mga ganyan. So may kakayahan ba ako na gumawa ng kumunoy at ilublob kayong lahat? Or, paapuyin ang kalawakan or something? Mga gago, mga jutang genimis, di ba? Sabi ni Sapphire, vote. Yes. Yes, sabi ni Rhetoric. Yes, sabi ni Angelito Castillo Plan. Exactly. Hindi porkat sinabi mo na sana maano ka na, katulad sinabi ni Pangulong Duterte, may intention kang gawin yon. Pero kasi, we all know, alam nila yan mga kababayan. Kaya nila ngayon, kinasuhan ni itong Julul na Torre, si Pangulong Duterte, inciting to sedition at saka unlawful utterance utterance, sabi niya. Okay, sabi nila. Di mag-file kayo ng file, wala man kayong alam kung pwede mag-file ng kaso, mga yawa ka mo. Kasi ito'y pagtatakip doon sa bicameral report, doon sa national budget na hanggang ngayon hindi pa sila nagpapaliwanag ang mga waka ng Genimes. Alright? Okay? Ngayon, lusaw na mga jutak na mga pulboronic. So ngayon, mga kababayan, pero nakikita nyo naman na talagang Margaret Magsaysay, eksakto ka dyan. Nakikita mo naman ngayon, ang papel sabi ni Yoli Reyes, ang papel daw ni Tori, parang robot. So nakikita mo naman talaga na ang ginagawa ngayon ni Labangag suicidal. Ang ginagawa nila, wala na kasing wala na kasing pumapansin sa kanila. Nakita mo yung mga umattend sa kanila, mga hakot yun. Pinasuotan nila ng mga naka-uniforming, ng bangag Pilipinas. So, yung mga umattend sa kanila, mga hakot lahat yung mga yawa na yun. Kasi, nakita nyo ba na dinudumog si Marcos Jr.? Kahit pa paano, dati, nung campaign, nung kinakampanya natin siya, dinudumog pa siya ng mga tao dahil hindi pa alam ng tao na binudol tayo. Pero ngayon, kaway-kaway siya, nagkakaway-kaway siya sa hangin. Yung mga tao, busy sa cellphone o binibidyohan lang siya, baka kaya siya binibidyohan para makita yung ngiwi niya. You know what I mean? Ay, nako. Sabi ni Arnold, ang kriminal di magsasalta yan kung papatay siya. Exactly. Kung meron ka bang gugurgurin na tao, sasabihin mo publicly na, oy, gugurgur ako ng 15 mamaya, syunga ka. It's the same thing na ginagawa nila kay Inday Sara sa impeachment. 2023 pa lang, sinasabi ko na to sa inyo, 2023 pa lang, November, na ito talaga yung plano nila sa atin, sa kay PRRD, sa lahat ng supporters ng PRRD,
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!